So guys, nandito tayo ngayon sa Quezon Memorial Circle. Samahan nyo kami pumunta sa Quezon Memorial Circle and from Cubao, sumakay kami ng UV na Palitex. Bumaba kami sa Quezon City Hall tapos tatawid tayo gamit ang Under Paradiso na nasa tapat ng City Hall. First stop ay Bahay Modernismo. Bahay Modernismo. Dito tayo sa bahay ni Titi. Nandito tayo ngayon sa Bahay Modernismo, isang heritage museum na makikita mismo sa loob ng Quezon Memorial Circle dito sa Quezon City. Pagpasok pa lang natin, parang bumalik tayo sa 1950s hanggang early 1970s. Ang museum na ito ay ginawa para ipakita kung paano namuhay ang mga Pilipino noong post-war period. Noong nagsisimula ng maging moderno ang mga bahay at lifestyle natin. Ang interesting dito, hindi lang siya puro pictures at documents. Makikita talaga natin ang iba't ibang vintage furnitures, appliances, kitchenware, at household items na ginagamit noon. May living room, dining area, kitchen, bedrooms, entertainment room, at iba pang bahagi ng isang typical na bahay noong panahon na yon. Ayan, tingnan nyo yung mga gamit dito. May mga lumang radyo, typewriter, sewing machine, vinyl records, at black and white television. Parang makikita natin kung ano talaga ang everyday life ng isang Filipino family noong unang panahon. At may interesting story din ang mismong bahay na to. Ang Bahay Modernismo ay ginawa gamit ang original architectural fragments mula sa dating bahay ng Aquino family sa Times Street. Kaya bukod sa magandang design, may historical significance din talaga ang structure. Kaya kung mahilig kayo sa history, architecture, vintage items, so gusto nyo lang makaranas ng kakaibang museum, definitely worth visiting ang Bahay Modernismo. And here's the best part, free ang entrance and open ito Tuesday to Sunday, 9 a.m. to 4 p.m. Stop natin dito sa Quezon Memorial Circle ay ang Presidential Car Museum. Kung mahilig kayo sa cars at history, siguradong magugustuhan niyo itong place na to. Kasi dito, makikita natin ang mga actual presidential cars na ginagamit ng mga dating Pangulo ng Pilipinas habang sila ay nasa kanilang termino. Pagpasok natin, mapapansin agad natin na hindi lang basta mga lumang kotse ang nakadisplay dito. Bawat sasakyan ay may sariling history at connection sa mga naging leader ng ating bansa. Makikita natin dito ang iba't ibang klase ng presidential vehicles na in-restore at inalagaan para mapanatili ang original condition ng mga to. Kaya habang tinitingnan natin ang mga sasakyan, parang nakikita na rin natin kung paano nagbago ang mga presidential cars through the years. So habang nag-iikot tayo, mapapansin nyo rin ang details ng bawat vehicle. Yung design, yung laki, interior, at kung paano talaga naiiba ang mga presidential cars kumpara sa ordinaryong sasakyan. Formal na binuksan ang Presidential Car Museum noong August 19, 2018 at bago ito naging museum, ang mga sasakyan ay nakaimbak sa isang private warehouse sa Pampanga. And here's another good news, free ang admission. Mamaya na rin. Naghuhubad na po siya mga kapatid. Ano? Ang ating Harry Potter magiging si Robin Padilla. Habang nagkakape, nag-exercise. Balance diet. Balance. Oh my God! Yan. Inababawasan ka ng ano, 1 pound. Hindi lang pala pang museum at sightseeing ang Quezon Memorial Circle. Para rin talaga siya sa mga gusto mag-exercise. Dito makikita natin ang fitness trail kung saan may mga exercise equipment tulad ng pull-up bars at sit-up benches. The baby, the baby,
Pwede rin tayong mag-jogging, running, walking, at stretching habang ina-enjoy natin yung greenery ng circle. Nandito tayo ngayon sa Quezon Memorial Shrine dito sa Quezon Memorial Circle. Unfortunately, bawal kaming mag-video sa loob ng ilang bahagi ng museum at shrine, kaya hindi namin may papakita sa video ang lahat na nakita namin. Pero itong mga pictures na nakunan namin ang gagamitin namin para ma-share kahit kaunti ang experience namin dito. Makikita nyo sa mga larawan ang ilan sa mga exhibits at bahagi ng museum. Talagang interesting siya para sa mga gustong matuto tungkol sa Philippine history. So, nakaka-proud talaga maging Pilipino, no? Proud ka ba maging Pilipino? Kahit ganito kagulo ang ating gobyerno. Ikaw na lang kasi ang bahala. Alin? Ako proud pa rin naman ako kasi pinanganak ako ng mama at papa ko na maganda. Ikaw na lang ang bahalang mag-redeem sa pagiging Pilipino. Thank you so much sa pagsama sa amin. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan din kayo sa aming journey.